Ayan, so good day everyone. Here is the next topic for engineering surveys, measurement of distances. So let's have a discussion shortly with measurement of distances. Ayan, so in the field of surveying, measurements of lengths are horizontal, or if not, measurements of lengths are laterally reduced to horizontal distances. Ayan, so measurement of distances are as follows. So dito meron tayong apat na mga pictures or illustration. Ayan, so yung una, ito, measurement on level ground with a tape. So dito, ginagamit yung tape natin or measuring tape sa sukat ng we can assume na thickness yung sinusukat dito. So, dyan, for example, before magbuhos ng concrete mix sa daan, so sinusukat yung thickness. So, yan, measurement on level ground with a tape. And next na illustration natin or picture, horizontal measurement on sloping ground with a tape. So dito, meron tayong dalawang babae na may hawak nitong measuring tape natin. So dito, nilalatag ng maayos yung measuring tape to determine or para malaman yung uh, sukat or measurement ng from a certain point. Ayan. So, nilalatag nila ng maayos horizontally yung measuring tape natin para makuha yung measure dito from a certain point. Ayan, so next tayo, here's the third image. So dito sa third image natin, measurement with the chain. So dito, traditionally, ginagamit itong chain sa pagkuha ng distances natin. So ito, hinihila yan magkabilaan. So yan, hinihila. And then, hanggang sa ayan. So pag hinila yan, ito. Yan, pag hinila yan, bibilangin kung ilang chain yan. So doon malalaman na natin yung measurement ng distances natin. So ito, so measurement with the chain. So ginagamit ito sa nung unang mga araw, nung unang mga panahon, mga wala pang ito, mga measuring tape natin. So ito yung ginagamit. So traditionally, ito yung ginagamit na pagsukat ng distances. Measurement with the chain. Ayan. So next tayo, here is the last figure natin dito. So slope measurement with a tape. So dito, ginagamit ito in our modern days, itong measuring tape natin, especially in construction industry, sa electrical, sa mechanical, and marami pang industry. So, pero commonly, ginagamit siya ng mga sa foreman, di ba ba, mga karpentero, mga mason. So, doon, ginagamit itong measuring tape uh, para malaman yung measurement of a certain distance, ganyan, sa pagpagawa ng bahay, ayan. So, dito, ginagamit itong measuring tape. So, slope measurements with a tape. So, here is the next slide tayo. Ayan, next slide. Ayan, according to Breed and Hosmer, there are 6 common sources of error in measurement. So, sa pagsusukat natin ng mga distances, so according to Breed and Hosmer, meron tayong anim na pinagmumulan or sources ng error. So, dito may tatlo, instrumental, second, natural, or accidental error. So, ito yung tatlo na causes or common sources of error in measurement of lines. So, ayan, una, not pulling the tape taut. Tape not straight. So, hindi nabanat ng maayos yung tape taut natin. So, ito. Ayan. So, dito, makikita natin dito sa figure natin. So, kapag hindi siya hinila, hindi mo hinila ng maayos yung tape taut natin, yung dulo ng measuring tape natin. So, doon, nagkakaroon ng error. So, yun yung una na pinagmumulan ng error in measurement of line. So, doon, hindi na tama or hindi mamamali ka na magkakaroon na ng discrepancy doon sa measurement natin kapag hindi mo hinila ng maayos ito. Ayan. Next is tape not horizontal. 3, incorrect or imperfect alignment. Ayan. So, dito nagkakaroon ng mga error or ito yung nagiging dahilan ng error. So, yan, tape not horizontal. So, ito. So, yan, pag nakatabingi. Pag nakatabingi, yan, so, nagkakaroon ng error doon. Incorrect, imperfect alignment. So, yan, hindi maayos yung pagkaka-align ng measuring tape natin, kaya nagkakaroon siya ng error. So, yan, makikita nyo naman dito. So, dyan pa lang, meron ng error na mangyayari. Next is effect of wind variation in temperature. So, dito, itong dalawang to, wind temperature, i-type siya ng error ito, natural. So, natural error siya. So, yung nakaka-apekto din yung wind and temperature natin sa pagkakaroon ng error
error sa measurement of lines. So dito, effect of wind. So makikita natin dito sa figure. So we can assume or conclude na dito sa open area mahangin, di ba? Sa open area mahangin. So doon, nagsiswing yung measuring tape natin. So doon, merong effect yon sa pagkakamali. So yun yung nagiging ugat ng error in measurement. And then next is variation of temperature. So dito, we can assume dito, so tirik yung araw, mainit. So doon nagkakaroon ng sources of error. So paano? Yung temperature. So sobrang init. For example, itong may measuring tape natin. So merong klase yung measuring tape natin na yung plastic. Made of plastic yung measuring tape natin. And then kapag naarawan, sobrang init. So lumalambot yung measuring tape natin. And then kapag hinila mo, nababanat siya. And then doon, nagkakaroon ng error. So, variation in temperature. So, hindi, yung parang hindi normal yung temperature, so, sobrang init, yon nakaka-apekto yon. So, doon, nagmumula yung error natin. So, effect of wind, variation in temperature. Next is erroneous length of tape. So, yung length natin, hindi daw standard length. So, doon sa mga nabibili natin ng mga measuring tape, ayan, so, ang common is yung itong Stanley. Ito yung brand. But then, may mga iba na hindi standard, kumbaga hindi siya pasok doon sa standard ng mga measuring tape. So, doon nagkakaroon ng error tayo. So, dito, makikita nyo dito may mga 1/2, 1/4, 3/4, ayan, bago, yan. So, doon, kapag hindi standard, so doon nagkakaroon ng sources of error natin. So, yun, isa yun, yung hindi standard length yung tape natin. So, isa yun sa mga sa mga sources of error natin. So, kailangan yung gagamitin nating tape ay mga standard lengths natin. And then next is meron tayong other sources of error as follows. One, variation in tension, and second, imperfect of observation. Dito, variation of tension, ito yung paghila. So, iba't ibang klase ng paghila ng measuring tape natin. For example, dito, so hindi niya hinila ng maayos yung measuring tape natin. So, nagkakaroon ng discrepancy. So, kulang. Magiging kulang yung measurement na dito. And then next, kapag sobrang hila naman, yung binanat mo, hinilan mo ng maayos, may tendency na susobra yung measurement mo. So kapag nagsusukat tayo, ayan, so kapag nagsusukat tayo, dapat tama lang. As long as nailatag natin ng maayos, and hindi natin sinobrahan, hindi natin hinatak ng maayos yung ano, yung ito kasi kulang, hindi niya hinatak ng maayos eh. So yun, nagkakaroon tayo ng error doon. And next is imperfect of observation. So dito naman, bakit ito yung isa sa dahilan ng error? Kasi nga, yung imperfect observation, for example, dito, point of view mo itong 6, di ba? So, pag dito ka nakatingin, dito ka nakatayo, tapos tinignan mo itong 6, di ba? Yung point of view mo dito, 6, which is tama. So, how about, dito na? So, pag dito ka nakatingin, and then, pag tinignan mo to, so yung point of view mo, imbis na 6, 9 na. So, yon doon yung nagiging ugat ng error natin. So, imperfect observation. O, di ba? For example, dito ka nakatingin, tama, 6. Pero kapag dito ka na nakatingin, dito na yung tayo mo, tapos tinignan mo to 9. So, doon, mali na, imperfect observation. And then, doon na nagkakaroon ng error. So, yan. So, I hope it's clear yung common of sources of error in measurement of lines. So, according to Breed and Hosmer. So, okay, next slide tayo. Also, ayan, according to Breed and Hosmer, there are 5 common mistakes in reading and recording. So, meron daw 5 na mga common na mistakes sa pagbasa or pag-record ng mga measures natin. So, una, failure to observe the position of the 0 point of tape. In some tapes, it is not at the end of the ring. Ayan, so, doon sa pinakadulo, merong 0 doon. So, yung iba, hindi na na-observe ng maayos. So, imbis na ilagay nila dito sa pinakadulo, minsan dito na yung start sa 2 or dito na sa 1 na ganun. So, yun na yung start. So, doon, mali na yun. Mali na yung measurement mo. So, kailangan, kapag nagsusukat ka dito sa pinakadulo, yun yung start. Oo. So, kapag hindi mo na-observe yun, so mali na yung measurement mo. Next is omitting a whole chain or tape length. Ayan, reading or wrong end or chain as 40 feet for 60 feet or in the wrong direction from a tag as 47 feet for 53 feet. Ayan, so mali yung pagbasa minsan. Kaya, ayan, yung 60 naging 40, yung 53 naging 47. So, doon,
nagkakaroon tayo ng mistake. So next, transposing figures. Ayan, so mental mo, 46.24 for 46.42. So dito pa lang, mali na kasi nga, ang laki na yung discrepancy, even point lang siya. So 0.42, tapos naging 0.24. So ang laki na yung mistake na yon, ang laki na yung discrepancy. So hindi na tama or mali na yung measurement mo. So doon, may mistake na doon. So next, reading the tape upside down. So, yung kanina, 649, 86.498. Yan, so, nagkakamali tayo because of, yan, upside down. So, yung pagbasa natin dito, di ba? So, dito yung point of view mo. Yung 6 naging 9. So, ganon. So, doon, yung pagbasa mo, mali. Mali. So, yung 6 naging 9. So, dito, mali yung position mo sa pagbasa mo. So, dito yung nakatingin. So, imbis na 6, naging 9. So, doon, nagkakaroon ng mistakes. And then next is reading wrong footmark as 48.92 for 47.92. Ayan, so mali yung footmark. So pagbasa mo 48.92 for 47.92, ayan, sobra na, 'di ba? Sobra na ng isa. So doon mali na. So ayan, according to Hosmer, Breed and Hosmer, ito yung 5 na common mistakes sa reading and recording of measurement sa mga sinusukat natin. So ayan,